Kuya Jay, share ko lang ang aking karanasan. Bakit ka ba pumayag sa gusto nila? Asawa mo ako, pero pinapaangkin mo ako sa iba. Ito ang mga tanong ko sa aking asawa na kasal na lamang ang kulang sa amin para matawag na mag-asawa. Pero sa halos 5 taon na pagsasama namin, hindi ko lubos maisip na nagagawa ng asawa ko ito sa akin. Masaya siya na nakikita ako na inaangkin at pinagpapasapasahan ng iba. Dati, ginagawa ko naman iyon dahil sa pera. Gipit kami lalo na noong iniwan kami ng aming ama para sumama sa ibang babae. Ako na ang nagtaguyod sa aking mga kapatid dahil sa awa ko sa aking ina na halos makuba na sa paglalabada. Nakilala ko si Andrew sa aking trabaho noon sa isang video bar. Pero hindi lahat ng nagtatrabaho sa mga bar ay gusto nila ang ginagawa. Nagagawa ko lang naman iyon dahil sa hirap ng buhay. Nang umalis na ang aming ama, sa paglalabada lang ni mama kami binubuhay kasama ang 3 ko pang kapatid. Ako ang panganay kaya ramdam ko at kitang-kita ko kung paano naghihirap si mama para makakain lang kami. May kapitbahay kami na pumapasok noon sa isang bar sa Bulacan. Nakikita ko araw-araw na gumaganda ito at kahit paano ay nakakabili siya ng gustong nilang pagkain. Kaya nang magdalagitan na ako, nagtatanong ako sa kanya. Pero ayaw niya akong ipasok doon. Hindi ko maintindihan noon kung ano ang trabaho niya, pero sa kakukulit ko sa kanya na ipasok ako. Napilitan din siya. Alam ko na naawa siya sa akin dahil sa kalagayan namin sa buhay. Sayang kaneng, sayang ang dangal mo. Ibibigay mo lang sa mga walang kwentang tao. Ang direkta at totoong sinabi sa akin ni Ate Aira nang pilitin ko na ipasok ako. Pero wala na akong pakialam kung ano man iyon. Ang gusto ko lang noon ay makakain ang 3 ko na kapatid at tumigil na sa paglalabada si mama. Nakapasok nga ako doon. Sa umpisa ay nanibago ako. Hindi ko gusto ang amoy ng alak at sigarilyo na normal lang pala sa lugar na iyon. Tulad ng sabi ni Ate Aira, sa katumbas ng maliit na halaga, sinira ko ang aking kabataan. Hinayaan ko na punitin ng isang lalaki ang aking kamusmusan na noon ko lang nakita at nakilala. Nakabili ako ng cellphone at nabayaran ang mga utang ni mama dahil sa pagpayag ko na gawin iyon. Ang isang beses na subok ko ay naging madalas na. Hindi ko na mabilang kung sino sila at kung ilan sila. Ang mahalaga sa akin noon ay kumita ako. Hanggang sa makilala ko si Andrew. Kay Andrew ko unang naramdaman ang salitang love at in love. Itinuring niya akong babae at iginalang. Siyempre, hindi ko nasasabihin kay Andrew kung ano ang mga pinagdaanan ko. Niyaya ako ni Andrew na magsama, inalis niya ako doon sa bar. Swerte mo kay Andrew, huwag mo na pakawalan. Bihira ang ganyang lalaki. Umalis nga ako doon at pilit na nagbagong buhay. Maganda ang bahay na tinitirhan namin na binabayaran ni Andrew. Pumayag din siya na isama ko sa bahay ang aking ina at mga kapatid. Naging malapit si Andrew sa pamilya ko, na labis ko na pinagpasalamat. Sa edad ko na 22 ako nagsama kami ni Andrew. Ginampanan ko ang aking tungkulin bilang asawa niya. Lahat ng desisyon niya ay nakasuporta ako. Isang beses sa isang linggo kung umuwi si Andrew, tuwing Friday night at babalik siya ng Monday ng umaga para sa pagpasok niya sa trabaho na sa totoo lang ay hindi ko alam kung ano. Hindi rin ako nag-usisa, basta ang sabi niya ay businessman siya. Lahat ng financial na pangangailangan ko at ng aking pamilya ay sagot lahat ni Andrew. Pero isa lang ang dapat ko na laging ginagawa, kapag nasa bahay siya, wala akong ibang gagawin kundi ang paligayahin siya. May mga ipinapakita siya sa akin na video na gagayahin ko. Wala namang problema sa akin iyon dahil sabi nga niya, asawa niya ako. Bilang pasasalamat ko na din sa lahat ng binibigay niya, ibinubuhos ko ang aking lahat ng alam, maging maligaya lang siya. Tutal, isang beses lang naman sa isang linggo ito na uuwi. Hindi ako tumatanggi kay Andrew sa lahat ng gusto niya, kahit nalabag na sa loob ko ang ipinagawa niya.
Inaalala ko kasi ang pamilya ko, kapag nawala si Andrew sa buhay ko, baka maghirap kaming muli. Bakit mainit ang ulo mo? Tanong ko kay Andrew nang umuwi ito. May problema doon sa isang kliyente ko, umiiling na sabi ni Andrew sa akin. Makikita ko na medyo problemado si Andrew, kaya nag-offer ako kung ano ang maitutulong ko. Baka may magagawa ako para mabawasan ang problema mo. Napatingin si Andrew sa akin at sabay hawak sa mukha ko. Bukas, sama ka sa akin. May lakad tayo, sabi ni Andrew bago kami natulog. Medyo excited ako dahil sa unang pagkakataon ay isasama niya ako sa office niya. Pinasuot ako ni Andrew ng pinakamaganda at sexing suot na medyo nagtaka ako pero hindi na lang ako nag-usisa. Dumating na kami sa isang mamahaling hotel. Matapos naming kumain, pumasok na kami sa isang malaking kwarto. Dito ka lang muna. Hintayin mo dito ang kausap ko, babalik din agad ako, sabi ni Andrew. Ako naman ay nahiga muna sa malambot na kama at inaasahan na babalik agad si Andrew. Pero makalipas lang ang halos kalahating oras, biglang may kumatok at agad ko na pinagbuksan. Inisip ko na ito ang business partner ni Andrew. 2 negro at isang puting dayuhan. Nagtanong ito kung nasaan si Andrew. Sinabi ko na lang na i-wait lang nila at babalik na agad iyon. Pero hindi ko inaasahan ang nangyari. Lumapit sa akin ang isang negro. You're very beautiful, I like you, sabi ng isang lalaki. Kinabahan ako bigla sa sinabi ng negro. Wala na akong nagawa nang hawakan ako ng 3 banyaga. Bayad ka na, kaya huwag kang tumanggi, sabi ng isang lalaki na medyo islang magtagalog. Doon ko na naisip kung ano ang ginawa ni Andrew. Hindi ako makapaniwala na magagawa niya sa akin na ibenta ako. 6:00 kami ng gabi dumating ni Andrew sa hotel at halos buong magdamag doon nagstay ang 3 banyaga. Wala na akong luhang mailabas nang bumalik si Andrew ng 8:00 ng umaga. Wala na rin ang 3 lalaki, iniwan akong lupaypay at nananakit ang katawan, akala ko ba mahal mo ako? Bakit mo nagawa sa akin ito? Mga salitang sigaw ko kay Andrew nang pagbalik nito. Sorry, pero ginawa ko lang ang alam ko na pareho tayong hindi mapahamak, sabay bigay sa akin ng isang bugkos na halaga. Hindi na ako muling nagsalita. Tinanggap ko na lang ang pera kahit na hindi ko maintindihan ang sinabi ni Andrew. Naisip ko na lang ang aking mga kapatid na nag-aaral at aking ina na maaaring bumalik sa paglalabada kapag hindi ako sumang-ayon sa gusto ni Andrew. Bumalik kami ng bahay ni Andrew na parang walang nangyari. Bumili kami ng pasalubong sa mga kapatid at ina ko na labis namang natuwa pagdating namin. Muli, ginampanan ko ang pagiging asawa ni Andrew pag-uwi namin, tulad ng dati ko na ginagawa sa kanya na parang hindi man lang nandiri sa akin si Andrew. Mas lalo pa itong naging masigla at ipinakwento pa sa akin kung ano ang ginagawa ng 3 banyaga. Iba ang trip nito, may sakit sa pag-iisip ito, sabi ko sa aking sarili. Ayokong bumalik kami sa paghihirap at maglabada muli si Mama. Kapag kasama ko si Andrew, mabubuhay kami ng marangya, pero hanggang kailan ako magtitiis? Nagsabi na naman kasi siya sa akin na aalis muli kami at isasama muli ako doon sa office niya. Matulog raw ako ng maaga para mailakas ako na ibubuga. Matapos nang mangyari ang hindi ko inaasahan nang isama ako ni Andrew, nalaman ko na nag-back out pala ang babaeng kausap niya para sa 3 banyaga. Nalaman daw kasi ng babae na malalaking tao at negro pa ang magiging customer niya. Nag-alala daw na baka hindi kayanin, kaya umayaw ang kausap ni Andrew. Pero ako naman ang ginawang pamato ni Andrew. Doon ko rin nalaman ang totoong business ni Andrew, kung bakit marami siyang pera. Madalas din ito sa kasino at doon niya nakukuha ang kanyang mga parokyano na taga-ibang bansa. Nag-alala ako nang sabihin muli ni Andrew na isasama muli ako. Sa totoo lang ay ayaw ko, pakiramdam ko isinasadlak ako ni Andrew sa putikan, pero kapag naiisip ko ang kapatid ko na nag-aaral at graduating na ang isa,
at si Mama ay ayaw ko na bumalik sa paglalabada, nagdadalawang isip ako na tumanggi. Baka kasi palayasin kami ni Andrew sa bahay na tinitirhan namin. Aalis tayo bukas. Matulog ka ng maaga para mailakas ka. May malaking event tayo na sasalihan. Galingan mo ang performance bukas, sabi ni Andrew sa akin bago kami natulog. Alam ko naman na ang mangyayari kaya hinanda ko na ang sarili ko. Alam ko na galing ako sa putikan, kaya marahil iyon pa rin ang tingin ni Andrew sa akin. Bahala na, sabi ko sa aking isip at muli na naman sumariwa ang mga alaala ko noon sa bar. Kailangan ko na kumita. Iyon na lang ang inilagay ko sa aking isipan. Kailangan ko ng pera para makalaya ako kay Andrew. Inaasahan ko na ang mangyayari at naghanda talaga ako. Pero nagtaka ako dahil isang tao lang ang dumating, ang kumpare ng asawa ko. Dati na niya naikwento sa akin yung kumpare niya, pero hindi ko pa nakita. Hindi ko akalain na may malaking utang pala si Andrew sa kanya na doon ko lang nalaman. Sorry, pero ikaw ang gusto niyang magbayad. Baon na ako sa utang ngayon at hindi ko na alam kung saan ako kukuha pa ng pera sa mga susunod na buwan, sabi ni Andrew sa akin, bago kami iniwan sa loob ng kwarto ng hotel. Tumulo na lang ang luha ko. Ganoon pala kababa ang tingin ni Andrew sa akin. Ipinikit ko na lang ang aking mata, tinanggal ko na lahat ng aking at plot bago ko ihiga sa kama ang aking katawan. Hinintay ko na lang ang gagawin ng kumpare ni Andrew. Tinakpan ko ng unan ang aking mukha nang maramdaman ko na lumapit sa akin ang matandang kumpare ng asawa ko. Ramdam ko ang pagdampi ng kanyang mga daliri sa aking maputing hita. Hinintay ko na lang na paghiwalayin niya ang aking hita at alisin ang nakabalot na kumot sa aking hub at na katawan. Pero isang boses ang narinig ko, hindi mo na kailangan gawin yan, hindi ako tulad ni Andrew at ibang lalaki, sabi ng kumpare ni Andrew. Sabay na padilat ako ng mata at napatingin sa kanya. Nilamon na ng sugal si Andrew at bisyo. Marami na rin siyang naging biktima na babae. Hindi na siya ang dating kaibigan ko na nakilala. Ngayon ko napatunayan ang mga hinala ko sa kanya at hindi ako basta mananahimik lang sa kanyang ginagawa. Sabi pa ng kumpare ni Andrew. Bata ka pa at maganda. Hindi ka nararapat kay Andrew. Napakaraming lalaki na totoong magmamahal sa iyo. Huwag si Andrew, gagamitin ka lang niya. Kapag wala ka ng silbi, tulad ng ibang babae, ibabasura ka rin niya. Pag uwi mo ngayon, umalis na kayo ng pamilya mo sa bahay ni Andrew. Lumayo ka na sa kanya, ipapahamak ka lang niya. Wala ka ring sasabihin kay Andrew na kahit ano tungkol ngayon. Kapag nagtanong, sabihin mo lang, tulad ng gusto niya, nagbayad ka sa akin, dagdag pa ni Alfred, ang kumpare ni Andrew. Lalong tumulo ang luha ko sa aking narinig. Tama siya, inilulubog ako ni Andrew sa putikan. Lumapit ito sa akin sabay bigay ng pera at sabing, umalis ka na dito sa hotel, ngayon din, bago dumating ang mga otoridad. Agad ko naman pinulot ang aking damit at agad na isinuot. Wala akong lingon-lingon na sumakay ng elevator. Nakahinga ako ng maluwag nang nakasakay na ako ng taxi pa uwi sa bahay. Sa ngayon ay 3 taon na simula nang iwan ko si Andrew. Tapos na rin ang kapatid ko sa pag-aaral. Pero ako ngayon ay nag-iisa at hindi na muling naghanap pa ng karelasyon. Ayoko nang kumuha ng lalaki, masaya na ako sa pamilya ko sa ngayon at pilit ko na kinalimutan ang aking masamang nakaraan. Nabalitaan ko rin na hinuli si Andrew kasama ng kanyang mga kasabwat ng araw na iyon sa hotel, kung saan ako ibinigay niya sa kanyang kumpare. Salamat sa kumpare ng asawa ko, dahil siya ang naging dahilan ng pagkakaaresto ni Andrew at pagkakakulong. At pagmulat din niya sa akin sa katotohanan, sana magkita kaming muli para kahit paano ay makapagpasalamat ako at makabayad sa tulong niya, sa kahit anong paraan.